Calamares, kwek-kwek, leded, bopis, balot, at isaw. Sa ating mga Pilipino, karaniwan ang mga pagkaing tulad nito. Sa kadahilanang, ito ay sapat at kaya ng ating mga bulsa. Ito ay masasarap at saktong-sakto sa ating panlasang Pinoy. Ang mga ito ay namamalagi sa mga matataong lugar. Kaya kung sakaling ikay mapadaan sa mga ito, hindi mo maiiwasang mapahinto, tumingin, bumili at kumain. Kaya samahan nyo kaming tikman ang mga lasang kalye. Gusto niyo bang lumamon? Alam niyo ba yung kwek-kwek? Kwek-kwek? Dynamite? Dynamite! Buche? Buche? Kakaibang isaw? Isaw? Calamares? Calamares? Gusto niyo ba yun? Tatakam kayo, no? Pero syempre, ilan lang ang tumatak sa ating panlasa. Kaya naman, samahan niyo kaming kumala at tikman ang iba't ibang lasang kalye. Mawawala ba naman ang ating mga kalamaners? Na Kanika at Ka-Bernard. Pero syempre, hindi ako pwede mawala. Si Ka-Esa. Kaya ano pa yung hinahintay niya eh? Tara na! Tara na sa una nating kakainan. Dito na kami ngayon sa aming unang stopover, ang aming hometown, Pasig City! Kanyugan, Pasig City. Oo, alam ko! Tara! Aba, teka, si Kanika may sinasabi. Huwag kayong maingay ha, pero sabi nila, masarap daw ang tinitinda nila. Pero ano nga ba tinitinda nila? Ang calamares ay karaniwan ang nilalako sa mga kalye. Ito ay piniritong pusit na binabad sa harina. Pero ngunit subalit na tapwat, ang aming nakita ay ibang hugis. Sarap? Kakaiba, di ba? Kailangan pagbili mo, kailangan mo ng baso, stick, para maparami ang kain mo. Mga kalamoners, mukhang nasasarapan kayo ah. Sige, lamon pa, Ka-Bernard. Ito ay hiniwa-hiwang pusit na inilalagay sa maraming harina at ipapaligo sa isa pang binasang harina. At syempre, ang ending, ipiprito. Yan ang calamares. Yummy! Stick. Dami na din ng tumatangkilik sa kakaibang calamares na ito dahil ito ay bago sa mga panlasa ng ating mga kalamoners kumpara sa naunang klase ng calamares. Pero, saan nga ba nila ito kinukuha? Malinis naman ba itong kainin? Sa palagay ko malinis naman to kasi kami naman nag-iiwan nito. Kayo nag-iiwa. Ayan mga kalamoners, iyong narinig ang mga sinambit ni Kuya Calamares. Pero syempre, huwag tayong papasiguro. Importante pa din ang konting pag-iingat. Papahuli ba naman si Kanika? Hala, sige, lamon! Init? Calamares for 3 pesos. Si Kanika may sinasabi. Masarap. Sa halagang 3 lang po. Uy! O mga kalamoners, sana nabusog namin kayo. Una pa lamang yan sa ating mga susunod pang titikman, kaya tara na! Mapadpad naman tayo sa Mega Market ng Pasig City. Nandito tayo ngayon sa Pasig. Pinagbuhatan! Dito namin nakita ang isang kakaibang pagkaing kalye. Na sa itsura pa lamang, masasabi mo talagang lasang kalye. At tinatawag nilang bopis at leded. O, tikman na mga kalamoners. Ito yung leded. Sarap. Hindi yung bobbies. Sarap daw to. Tikman natin. Hindi ako makainis. Sige nga Ka-Bernard, pakita mo talagang hindi ka kumakain ng bopis nang malaman natin ang lasa. Okay pala yung lasa. Masarap.
Mukhang kakaiba nga talaga to. Pero saan nga ba ito nanggaling? Parte ng baka po yan. Simpleng gawa lang po yan, yung lang yan, asukal, toyo lang yan, pinagkasang bumulat, alat at tamis. Asukal, toyo, gano'n, mecha, kasuka. Mukhang madaming sangkap ang inihahalo sa ganitong klaseng pagkain kali ah. Sa halagang 2 piso, makakakain ka na ng leaded. Samantalang 3 piso naman sa Bopis. Nakuha nyo pang maglambingan talaga dyan ah. Sige, kayo na. Ngayon ay tapos na natin liputin ang pinagbuhatan Pasig. Kayo, saan nyo naman gustong pumunta? At ngayon, dumayo naman tayo sa ating ikalawang stopover. Welcome to Santa Mesa, Manila! Dito sa Teresa, hile-hilera ang mga nagkalat na iba't ibang pagkain kali. Dito, madami kang pupwedeng pagpili ang tikman. Ika nga nila, eat all you can. Kaya magmula Lunes hanggang Sabado, madami ang mga tao dito. Idagdag mo pa ang mga estudyanteng pumapasok sa eskwelahang malapit dito. Kaya patok na patok dito ang mga lasang kalye. Dito, halos lahat na nandito. Ang ano? Ano ba? Yung mga lasang kalye, dito marami tayong malalamon. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga sikmura. O kalamoners, ano unahin nating tikman? Dito sa tindahan ni Kuya, marami tayong mapagpipilian. Meron tayong hotdog, tokwa, meatballs, mikyam, at kiyakwek. Hello, ito yung favorite ko, tokwa. Tokwa. Harap. Wala natin yung siomay. Hoy, patikin naman yan. Sarap na sarap ah. Ka-Bernard, bigyan mo nga ng tokwa si Kanika. Kailangan na ako makain. Madali. Harap no. O Kanika, kaya mo yan. Lunok lang. Patikin pa lang yan ang ating mga kalamonan. Dahil marami pa tayong titikman na iba't ibang lasang kalit. Tara, kain tayo. Laki no? Sarap. Tingnan nyo kung paano ko ito kainin. Hala, ako ba yan? Aba, oo nga no. Madako naman tayo sa paboritong tikman ni Kanika. Dito sa Teresa, meron kami nakita kakaibang pagkain. Fried potato chips o piniritong patatas. Karaniwan na itong tinitinda sa mga establishmento. At syempre, pahuhuli ba naman ito sa mga kalye? Ito yung patatas na iniwa-hiwa, tapos minilog-bilog. Ito naging ganito. Ito ay maaari mong lagyan ng iba't ibang lasa, gaya ng cheese, barbecue, at sour cream. Hanep na patatas ah, may flavoring. Sarap kaya yan. Crispy siya. Harap. Parang bigat. Sarap Uy, na. ano to? Ba't may ganyan? Kakain ako na yan. Hala, sa halagang 10 piso, matitikman na ito ng iyong labi. Kanina lang sa sigit yung anong makain tayo. Tara, may iba naman tayo. Kaibang isaw. Isaw? Isaw? Tara, eto. Kakaibang isaw. Isaw na nilagyan ng harina para syempre maging masarap at malutong. Ito ay kakaiba kumpara sa ordinaryong isaw dahil ito ay nilulubog sa mainit na mantika. Lamo na mga kalamoners! Itong isaw na to, may harina. Coated. Sarap. Tapos pinaprito siya. Kakaiba siya kasi wala yung ihaw lang sa isaw. Ito, may garita. Pinaprito siya. Dito mabenta, isaw. Matanong nga si Kuya Isaw, malinis naman ba ang kakaibang isaw na ito? Oo, malinis yan. Aba, maraming salamat po sa bonggang-bonggang kasagutan. O alam nyo na mga kalamoners ha, Kakaibang isaw!
Dito sa Teresa, amin din natikman ang Karyoka? 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 Ariyaga! karyoka. Oo, karyoka nga. Isang uri ng kakanin na gawa sa giniling na bigas at hinulmang hugis bilog na nilagyan ng pulang asukal na nagbibigay sarap at lasa dito. Masarap ba? Wala na. Mapunta naman tayo sa mais. Inihaw na mais na nilagyan ng mantikilya. Bili kayo! Kakaiba ba? Ate, pwede ka ma-interview? Sure. Ano ang mais? Komedyante si Kuya. Bakit mais tinda mo, te? Kasi po kakulay po siya ng damit ko. Ayun. Birthday? Baka mo! Ate, susunobin yung mais ko. Kumpara sa karaniwang mais na inalalaga lang, ito ay nilalagyan ng margarine, Tapos Kaya kasi, si- magkano po dito? 20. Te. Pagkano. Sige, kulitin mo pa si Kuya Maris. Girlfriend ako. Ayun ang wala. Gusto mo ba pangwalo ka? Meron ako 7 asawa eh. Sarap siya. May margarine. Sarap. Next stop, Pandakan, Manila. Tara! Pero syempre, adventure muna tayo mga kalamoners. Ito kuya. Tara na sa trolley! Si kuya po ay nagtutulak ng trolley. Hala, sige, takbo! Isa sa mga dinayo namin dito sa Pandakan, Manila ay ang mga kakaibang inihaw. Isa dito ay ang dila ng manok. Tara, tikman natin. Inihaw na dila ng manok. Ito ang pinakakaiba, maituturing talagang lasang kalye. Dahil ang ating mga kalamoners nagulat sa ganitong klaseng pagkain kalye. First time ko makakakain ng ganyan, promise. Naiiyak ako. First time, dila ng manok. Pati dila kinakain din pala. Sa murang halaga, matitikman mo na ang dila ng manok sa halagang 2 piso. Pwede ng pangpulutan mga kalamoners. Sarap pala itong dila ng manok. Ngayon ko lang natikman. Try mo na, dali. Sige, kanin ka, alam mo na. Di naman lilit dila mo dyan eh. Kung maaari ka pa eh. Kanina ka pa nagugutom kaya. Ayun lang yung tanong. Sabi. Nice! Bago damit ah! Siyempre, ligo-ligo din. Next stop, Bandaluyong. Tara! Maiba naman tayo dito sa lugar ng Mandaluyong. Para sa mga sosyal at ayaw ng mga street food sa labas, narito ang para sa inyo. Chef Arch Time. Pinasarap at pinasosyal ng mga street foods. Tara, tikman natin. Dito nilalagyan nila ng kakaibang itsura at lasa ang pagkaing kalyeng pinasosyal. Nagsimula itong gawin ni Chef Arch noong Hulyo taong 2007. As chef, nag-isip siya na syempre restaurant tayo niya. At syempre, hindi nabigo si Chef Arch sa ideya na ito. Dahil mabilis itong sumikat at madaming magagandang komento ang kanilang natatanggap dahil sa kanilang kakaibang lasang kalye. At syempre, pahuhuli ba naman kami? Time for Ikiman time. Oops, sosyal yung mga pagkain ah. Kailangan ko mag-ayos. Asan yung mga kasama ko?
Bukas na si Mika. Doon, naiwan sa pandakan, nasarapan sa tila ng manok. Kaya ako na lang. Ba yun? Tara, tignan na natin. Masarap ka. Ano unahin? Quail egg tempura o kwek-kwek. Sa unang tingin, hindi mo masasabi na ito ay kwek-kwek dahil sa kanyang itsura. Tempura ang tempura. Hala, sosyal na ako ah. Tama na nga to. Ito ang tinatawag na quail egg tempura with soy mirin. Malayo ang presyo nito sa ordinaryong kwek-kwek. Sarap siya. Lasa siyang quail egg. Pero tempura. Sarap. Dahil ang pinasosyal na pagkain ito ay 110 pesos. Try nyo. Sarap. Ito ang tinatawag na balot in red wine sauce. Ito ay isang kakaibang balot. Balot in red wine sauce. Sosyal na sosyal. At syempre, kung sosyal ang pangalan, mas pinasosyal din ang presyo nito sa halagang 160 pesos. Sarap. Pero syempre, sa dinami-dami ng pinasosyal na pagkain dito, ang mas tinatangkilik dito ay ang Actually, lahat, pero ang pinakamabili namin is yung barbecue plato. Street Style Barbecue Platter. Ito ay nilalaman ng isaw, Betamax at barbecue. Dito, ibang-iba ang lasa nito dahil hindi din ordinaryo ang pampalasang inilalagay dito. Ito ang assorted street style barbecue. Ang pinaka nag-stand out sa restaurant na to. Tara, tikman natin. Kakaiba, Masarap siya, parang may barbecue yung pagkalasa. pinasosyal nga talaga. Try nyo din mga kalamoners sa halagang 185 pesos. Sa sobrang sosyal ng pagkain kali dito, may mga iilan ding syempreng sosyal na mga artista ang nakadayo na dito. Basco, Ann Curtis, yun lang ang naaalala ko eh. Siyempre, mawawala ba naman ang pinakadakilang lasang kain ng Pilipinas? Ang fishball o authentic street style balls na nilalaman din ng squid balls, chicken balls, at kikiam. At syempre, hindi mawawala ang all-time favorite, fishball, Kikiam, squid balls, chicken ball. tikman natin. Kung inaakala nyong hindi nagmamahal ang fishball, nagkakamali kayo. Sarap yung sauce nila. The best. O ano, sarap nga. Bawa nga, no? Grabe. Try nyo. Dahil ito ay nagkakahalagang 110 pesos. Sosyal na fishball. Sa mahal ng mga pagkain kali dito, bakit kaya ito binabalik-balikan ng ating mga kalamoners? Siyempre, dahil na rin siguro sa masarap yung street food namin kasi hindi siya yung ingredient na ginagamit sa labas. Ibang-iba siya. At ang pinakakakaiba sa lahat, wala man siya sa kalye pero ito ay kapansin-pansin, ang pinasosyal na tuyo. Ang creamy garlic tuyo pasta. Ito ang pinakaiba dito sa restaurant na to. Ang tuyo pasta. Tara. Ibang-iba ang lasa nito, dito mo lang ito matitikman. Masarap. Iba yung lasa ng pasta niya. Medyo ano siya, maanghang siya. Sarap. Ito pa, tuyo. Sa halagang 175 pesos. Yun na! Sarap to, partner. Para sa lahat ng mga estudyante ng ACLC Pasig, ini-invite ko kayo na try nyo yung street food namin, which is pinasosyal na kaibang ambience, gandang music, and of course, friendly yung mga servers. Yummy! O ngayon, alam nyo na ang inyong mga hahanapin, titikman at babalik-balikang lasang kalye. Kaibang isaw! Pero syempre, hinay-hinay lang sa pagkain ng mga ito. Dahil hindi natin masasabi na ang lahat ng ito ay malinis. Kaya, ingat-ingat din mga kalamoners.
Pakalat-kalat, madaling kainin, mura, sulit, at masarap. Yan ang lasang kalye. Wala na. At syempre, sa ngalan ng aking mga kasama na sina Kanika at Ka Bernard, ako po si Ka Esar Escarta at ito ang aming Pelikula.